Namatay ako noong taon na pinakamamahal ako ng asawa ko. Milyon-milyong halaga ng ari-arian. Sinabi niya na iiwan niya lang. Sumama sa akin at nasunog sa dagat-dagatan ng apoy. Sa huling sandali, hinawakan niya ang kamay ko at umiyak ng hindi makahinga. Sa buhay na ito, hihintayin kita ng napakatagal. Sa susunod na buhay, dapat maaga kang pumunta sa akin. Muling imulat ang mata, bumalik ako sa 5 taon ang nakalipas. Ito ay dapit hapon. Sa labas ng bintana, ang natitirang sikat ng araw ay parang dugo. Ang mainit at maalinsangan na hangin ay pumapasok sa loob. Nagising ako mula sa panaginip. Nakatanga sa kama. Ang orasan sa sulok ay tumutunog ng tiktak. Ang kalendaryo ay tahimik na nakahiga sa mesa. Ibinaling ko ang aking tingin sa bagong singsing sa daliring singsing. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang napakalaking apoy bago mamatay. At ang malambot na haplos ng palad. Ay totoong totoo. Ito ba ay panaginip o katotohanan? Kinurot ko ang sarili ko. Ang sakit ay dumating mula sa hita. Ang tunog ng busina sa labas ng bintana. Ginising ang aking magulong isipan. Pagkatapos ng pagkabigla, isang walang tigil na sakit ng puso. At dumating ang pait at kalungkutan. Isang pagkakamaling gawa ng tao. Nagdulot sa akin na mapuot kay Liruyan ng maraming taon. Sa panahong ito, ang kanyang mga katunggali ay gumamit ng lahat ng paraan upang apihin siya. Para hindi siya makahinga. Sa bahay, ako rin ay pinabayaan siya ng labis. At si Liruyan, ang kanyang mga magulang ay maagang namatay. Wala rin siyang maraming kamag-anak. Nag-isa na nag-aalaga ng kumpanyang iniwan ng kanyang mga magulang. Nakaraos sa kalahati ng kanyang buhay. Nang malutas ang pagkakamali. Nagkaroon kami ng halos kalahating taon ng masayang panahon. Nagkaroon pa kami ng isang anak. Mahal na mahal ni Liruyan ang batang ito. Sa oras na ito, pumasok ang kasambahay na si Lyuma. Ginoo, dumating na ang mga bulaklak. Aalis ka na ba? Pumasok si Lyuma at nagtanong sa akin. Anong mga bulaklak? Ang aking isip ay nasa magulong kalagayan pa rin. Hindi ka ba pupunta upang makita si Miss Mukiki? Mukiki. Nang marinig ko ang pangalang iyon, natigilan ako. Sa gitna ng gusot, biglang may isang dulo ng sinulid. Ito pala ay sa araw na ito. Si Mukiki ay aking kababata. At isa ring napakatalino na aktres. Ngunit isang aksidente. Paglabas ko mula sa ospital, nakita ko si Liruyan na nakaupo sa loob ng kotse. Ang itsura ng kanyang mukha ay labis na malungkot at kaawa-awa. Ngunit hindi ko nais na magpaliwanag. Kahit na siya ay makita. Natagpuan ako ni Liruyan. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kotse at hinabol ako. Mubay, kaarawan ko ngayon. Bahagya ang hinanakit sa kanyang tono. Tumigil ako sa paglalakad. Lumingon ako at malamig siyang tiningnan. Kaya ano? Tiningnan ako ng nanginginig na mga mata ni Liruyan. Walang imik. Sinabi ko, kaarawan din ni Mukiki ngayon. Upang makapagpakasal sa akin. Hindi ka nagtapat at sinira mo ang kanyang mukha. Pinutol mo ang kanyang hinaharap. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko sa'yo? Ibinuka ni Liruyan ang kanyang bibig. Walang kabuluhang sinabi. Iyon ay isang aksidente lamang. Nang marinig ito, nag-init akong tumawa. Kung hindi mo siya inimbita noong araw na yon, hindi sana siya nakahiga pa rin sa ospital na yon. Paano mo ako mapapaniwala na yon ay aksidente? Tumahimik sandali si Liruyan. Sa wakas ay sinabi sa akin. Pasensya na. Mula sa araw na yon, biglang lumala ang relasyon namin ni Liruyan. Nagsimula ang mahaba at masakit na malamig na digmaan. Nang maglaon ay nalaman ko. Ang aksidenteng iyon na kahit si Liruyan ay inakalang totoo, ay ilang tao lamang. Ang pakana upang layuan ako at siya. Nabalik ako sa aking sarili. Medyo nagmamadaling isinuot ang jacket at pumasok sa kotse. Dahil bigla kong napagtanto na ito ay 5 taon na ang nakalipas. At lahat ay maaari pang itama. Ang driver ay sumabay na sa daloy ng trapiko. Ang daan patungo sa ospital ay masikip. Baka gusto ninyong tawagan si Miss Mu para hintayin niya kayo. Tiningnan ko ang patuloy na nagbabagong mga ilaw trapiko sa labas ng bintana. At binago ang aking sasabihin. Pupunta ako sa ospital, sa opisina. Sa totoo lang, ang kumpanya ni Liruyan ay hindi ko gaanong matandaan. Noong bata ako, ayaw ko sa kanya. Kaya hindi ako nakapunta roon. Kaya naman ngayong nakatayo ako sa harap ng gusali ng opisina. Medyo nalilito ako. Alin kaya ang gusali ng kanyang opisina? Ang mga taong dumaraan ay nagtatakang tumitingin sa akin. Sa oras na ito, may dala akong malaking bokwet. At nakasuot ng formal. Parang isang estudyanteng lalaki na maghahayag ng pag-ibig. Hindi ako komportable kaya inilabas ko ang aking telepono. At binuksan ang numero ni Liruyan. 3 salita ang kanyang buong pangalan. Kahit na isang emergency contact ay hindi itinakda. Pinindot ko ang tawag. Akala ko ay matagal bago sagutin. Ngunit pagkatapos ng 2 maikling ring, ay nasagot na ito. Isang magandang boses ng babae ang lumabas mula sa telepono. May kailangan ka ba? Muli kong narinig ang kanyang boses. At biglang may init na naramdaman sa aking mga mata. Ang aking boses ay napapasinghap ng hindi sinasadya.
Liu Ruyan, nasaan ang opisina mo? Hindi ko ito mahanap. Si Liu Ruyan ay tila nasa isang pagpupulong. Medyo tumigil siya. At sinabing tapos na ang meeting. Pagkatapos sinabi niya sa akin. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Liu Ruyan mula sa gusali ng opisina. Ang kanyang payat na figura ay nag-iwan ng mahabang anino sa ilalim ng araw. Marangal at malamig ang kanyang tindig. Sariwa at hindi makamundo. Bakit ka nandito? Tinitigan ako ni Liu Ruyan. Inipit ko ang bulaklak sa kanyang dibdib. Bulong na nagsabing maligayang kaarawan. Hindi nagsalita si Liu Ruyan. Matagal na katahimikan. Palihim akong tumingin sa kanya. Napansin kong nakatitig siya sa bulaklak. Hindi siya masaya. Umiti siya ng mapait. Mubay. Ito ay kanyang ayaw. Tama ba? Ano? Napansin kong hindi maganda ang kanyang emosyon. Biglang tumama ang tingin ko sa bulaklak. Nanlumo ang puso ko. Sira na. Asul na yelong rosas. Ang kahulugan ay bituin at dagat para sayo. Ang paborito ni Mukiki ay bituin at dagat din. Noong magising ako, magulo ang alaala. Isang bagay lang ang nasa isip ko, hanapin si Liu Ruyan. Ngunit nakalimutan ko ang mga detalye. Salamat sa iyong regalo sa karawan. Halos walang boses ang tinig ni Liu Ruyan. Gabi na. Ihatid ka na ng driver pauwi. Lumingon siya upang umalis. Mabilis akong kumilos. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Teka, hindi inaasahan ni Liu Ruyan ang aking ginawa. Bigla siyang tumigil. Bumagsak sa aking mga bisig. Malambot na pagbagsak. Kasabay ng mahinang samyo. Nag-alangan si Liu Ruyan na tumayo. Tinitigan ang aking daliri. Matagal na katahimikan. Kinagat ko ang aking labi. Matigas na sinabi. Liu Ruyan, hindi ako uwi. Nahihiya ang anyo ni Liu Ruyan. Mubay. Ano na naman ang pahirap mo sa akin? Mahirap sagutin ang tanong na ito. Sa alaala. Sa oras na ito, bagong kasal pa lang kami ni Liu Ruyan. Nag-aaway kami. Halos ako lang ang nagsasalita sa away. Anumang masakit na salita ay sinasabi. Kahit na regalo sa kanya tuwing pista, ay espesyal na pinupukpok sa kanyang puso. Pinilit kong sumunod sa kanya. Kaya mag-order na lang ng pagkain. Orderan kita ng mahabang buhay na pansit. Si Liu Ruyan ay hindi nagsalita. Hindi man lang ako pinansin. Ang bulaklak ay mahigpit pa niyang hawak sa kanyang kamay. Dumaan sa basurahan. Akala ko itatapon niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pero hindi niya ginawa. Sinundan ko siya hanggang sa kanyang opisina. Sa mesa ay may isang malamig na baon. Hindi pa ito nagagalaw. Biglang sumakit ang dibdib ko ng walang dahilan. Binuksan ko ang aking cellphone. Umorder ako ng mahabang buhay na pansit para sa kanya. Malinaw na sabaw, kaunting asin. Walang sibuyas. Ang side dish ay baka at kamatis. At ilang gulay. Lahat ay hindi maanghang. Noon, si Liu Ruyan ay laging nag-adjust para sa akin. Ang kanyang order ay laging maanghang at malasa. Hanggang sa kalaunan ko lang nalaman na mahina ang kanyang tiyan. Hindi siya makakain ng sobrang maanghang, mamantika o maalat. Matapos mag-order, umupo ako sa sopa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Tila anuman ang sabihin ay hindi maganda. Si Liu Ruyan ay nag-aalis ng balot ng bulaklak. Balak niyang ilagay sa florera. Ang asul na rosas na may yelo ay sumakit sa aking mga mata. Hindi ako nag-isip, lumapit at inagaw ito. Itinapon sa basurahan. Nagulat siya. Tiningnan ang patak ng dugo mula sa kanyang hinlalaki. Nasugatan ang balat. Mubay, hinawakan mo na ba ito o hindi? Pinigilan ko ang aking galit. Tinanong ko siya kung bakit siya parang nawalan ng diwa at walang reaksyon. Hindi na kailangan, hindi mo gusto. Bibilhan kita ng iba. Si Liu Ruyan ay kumuha ng tissue at pinindot ang sugat. Bahagyang bumaba ang kanyang mga mata. Nang may pag-atubili, sabi niya, narito na. Hindi ko siya pinansin. Kinuha ko ang basura at itinapon. Dito ka lang maghintay. Pagkatapos, nagmamadaling lumabas. Ang mga tagabuhat pagbaba ng eroplano. Ang tabing daan ay puno ng mga nagtitinda ng bulaklak. Gayunpaman, kumpara sa mga bukwet sa tindahan ng bulaklak na nagkakahalaga ng daan-daan o libo-libo, ang kalidad ay mas mahina ng kaunti. Naglibot ako sa ilang mga tindahan. Binili ko ang lahat ng mga pulang rosas. Gamit ang simpleng papel na pambalot, tinali ko ang mga ito bilang isang bukwet. Saktong dumating ang delivery. Sa ganitong paraan, dala-dala ang maraming supot at bag. Mas magaan ang ika-negatibo 19 na palapag kaysa noong dumating ako kanina. Ang ilang mga empleyadong nag-overtime ay umalis na. Tanging ang opisina ni Liu Ruyan ang may maliit na ilaw na bukas. Pinalambot ko ang aking mga hakbang. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Nakatayo siya sa harap ng bintana na nakatalikod sa akin. Malungkot ang kanyang anino sa likod. Ang pakiramdam na ito ay parang isang pusang ligaw na iniwan. Ang bigat ng mga bulaklak at ng pagkain na ini-order. May malakas na tunog ng pinto na sumara. Nangunot ang likod ni Liu Ruyan. Mabilis siyang lumingon. Nakita akong halos madurog na. Tila hindi niya inaasahan na makakabalik pa ako. Matapos ang maikling pagtataka, mabilis siyang lumakad palapit. 2 kamay na tinanggap ang palumpon. Napabuntong hininga ako ng maluwag. Pinagpawisan ang aking noo. Ngunit nakangiti pa ring sinabi, para sa'yo.
Binili ko ang lahat ng mga puno ng rosa sa kalye. Sa pinong mukha ni Liruyan, lumitaw ang panandaliang pagkalito. Ay naku, ngayon sa kanya. Tila hindi siya makayanan ang paraan ko ng pagtrato sa kanya. Kailangan ko ba talagang sigawan siya? Nang makita ko na babalik pa rin siya para kumain ng malamig na baon. Tahimik akong napabuntong hininga. Agad na tumingin si Liruyan. Nahuli ko ang panandaliang kaba sa kanyang mga mata. Sumandal ako sa sopa. Itinaas ang baba. Nagsalita ng mainipin. Hindi ka ba pwedeng kumain ng mainit ni? Naiinis ako kapag nakikita kitang kumakain ng baon. Sa susunod na kalahating oras, patuloy na umalingaw-ngaw ang aking sigaw sa opisina. Marunong ka bang kumain? Hindi mo ba nakikita ang ganyang kalaking piraso ng bakai? Hindi ka ba kakain ng gulay? Malaki ka na pero mapili ka pa rin sa pagkain. Ikaw ang nagluto ng pansit. Binili ko para ipakita mo lang, hindi para kainin. Matapos ang aking puspusang pagsisikap na pilitin ka. Isang mangkok ng mainit na pansit ang sumalubong sayo. Natatakot ako na hindi sapat para kay Liruyan. Kaya nagdagdag pa ako ng 2 maliit na steamed bon. At ibinigay ko rin sa kanya ang cake na osmanthus na dala ko para sa sarili ko. Araw-araw kang ganito kakapos. Mabubuhay pa ba ako? Nagsalita ako hanggang sa manuyo ang lalamunan ko. Biglang may isang basong tubig na inabot sa harapan ko. Tumingala ako at nakita si Liruyan na nakatitig sa akin. Ang lalamunan niya ay tila nagmumura. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo lumambot. Kahit ang mga mata niya ay patay pa rin at walang liwanag. Hindi bababa sa wala na ang malamig na pag-ingat. Pinigilan ko ang aking pagnanasa na yakapin siya at sinabi, Liruyan, simula ngayon magandang pagdaanan natin ang mga araw. Nang marinig niya yon, inilayo niya ang kanyang tingin. Tahimik na nag-ayos ng mga kubyertos at mangkok. Hindi direktang sumagot sa aking tanong. Magsuot ka ng damit, papasunduin kita ng driver para maiuwi. Pero ngayon lang ako dumating. Sinabi kong gusto ko pang manatili ng mas matagal. Ngunit mabilis niyang binuksan ang pinto at lumabas. Parang tumataka sa isang bagay. Dahil ang mga gawain tulad ng pagtatapon ng basura ay hindi kailangang gawin ng isang malaking presidente. Kasinungalingan kung sasabihin kong hindi ako nadismaya. Muling nabuhay ng isang beses. Bakit parang mas mahirap pa itong babae na aliwin ngayon? Umupo ako sa sofa. Nagplano ng susunod na hakbang. Diretso bang itumba siya? O maglalabas muna ng damdamin bago itumba? Isang biglaang ring ng cellphone ang pumutol sa aking pag-isip. Hindi ko sinasadyang sinagot ang tawag. Sa kabilang linya ay isang boses na matagal nang hindi naririnig pero pamilyar. Kuya mo, nasaan ka? Ang aking puso na dati masaya. Biglang bumagsak pabalik sa ilalim. Naalala ko na may ganitong tao pa pala. Ikaw pala. Ang tono ko ay hindi masyadong masigla. Ang boses ni Mukiki ay malambot. Matagal na kitang hinihintay. Hindi ba't napagkasunduan nating sabay tayong mag-birthday? Naalala ko ang lahat ng nangyari sa nakaraang buhay. Unti-unting pumipigil ang aking mga daliri hanggang sa pumuti ang mga buko. Mukiki. Magkaibigan tayo mula pagkabata. Di ba? Napansin ni Mukiki ang aking emosyon. Kuya mo, pamilya tayo. Pamilya. Inulit ko ang 2 salitang iyon. Bigla akong nagtanong. Wala ka bang sasabihin sa akin? Tumahimik siya ng matagal sa kabumuntong hininga. Pasensya na. Hindi ako dapat nagtago sa iyo at kumain ng cake. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi na ako makatawa. May gagawin pa ako ngayon. Kaya hindi na ako pupunta. Maligayang kaarawan sa iyo. Ibinitin ko ang tawag. Humina ako ng malalim. Ang bigat sa puso ko. Naalala ko bago ako nakidnap. Isang tawag sa akin ni Mukiki. Tinatanong kung nasaan ako. Napaisip ako ng malalim. Nakita ko si Liruyan na nakatayo sa pintuan. Nakatago ang kanyang mukha sa anino. Hindi makita ang ekspresyon. Matagal akong nag-alinlangan bago magtanong. Narinig mo lahat? Tara na. Ang tono niya ay may. Kalmadong pinipigilan ang sarili. Andar na ang sasakyan sa baba. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Liruyan. Noong mga panahong iyon, bawat kabutihang ibinibigay ko sa kanya. Kailangan niyang bayaran ng mas matinding sakit. Kaya hindi siya nangahas umasa ng kahit ano. At handa na siya sa aking pag-alis anumang oras. Ang mga salitang iyon ngayon ay parang kutsilyo. Tumutusok sa aking puso. Gumugulo sa akin ng matindi. Naalala ko ang araw na yon. Noong wala ako. Ang hapunan niya ay isang kahon ng frozen na pagkain. Walang nagsabi sa kanya ng maligayang kaarawan. Kaya siya naghintay sa akin sa pintuan ng ospital. Si Liruyan ay gusto lang marinig mula sa akin ang isang maligayang kaarawan. Pero sinabihan ko siyang huwag nang makialam. Lumayo ka sa akin hanggat maaari. Ang bigat ng katotohanan ay nagpapahirap sa aking paghinga. Inilayo niya ang kanyang tingin at nagsabi. Pasensya na, nagkamali ako ng sinabi. Gabi na, kung pupunta ka sa ospital, bilisan mo. Bigla kong hinawakan ang kamay ni Liuyan. Matigas ang loob na nakipag-ugnayan sa kanya nang walang tigil. Natigilan ang kanyang katawan. Ngunit hindi niya ito inalis. Sa halip, mahina ang tinig na nagtanong sa akin. Mubay, ano ang gusto mong gawin? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan ko?
Yumakap ako sa kanyang manipis na baywang. Asawa, huwag kang gumalaw. 4 na salita lamang. Parang isang tatak. Natuluyang nagpigil sa kanya. Iniyuko ko ang aking ulo at hinalikan ang malamig na labi ni Liuyan. Yumakap sa kanyang baywang. At saka siya itinulak sa dingding. Maingat na pinaliwanag at pinakalma. Mula sa unang paninigas hanggang sa pagkagulat. Hanggang sa tuluyang pagsuko. Kahit na nakapikit na. Ang walang kahit anumang duming damit. Naging kulubot na isang buwig. Hindi na mamalayang iniabot niya ang kanyang kamay. Diretso at sakim na niyakap ang aking likod. Mahigpit na nagdikit ang aming katawan. Lumiwanag ang ilaw sa itaas, diretsong sumalubong. Ang sumusunod ay bahaging may bayad. Ako na lang ang manonood para sa inyo. Mula noong muling pagsilang, napakaraming impormasyon sa aking isipan. Nagkagulo at nagkabuhol-buhol. Ang taong nag-imbestiga sa akin ay minsang nagkaroon ng ugnayan kay Liu Yuyan. Isang negosyanteng bumagsak ang kumpanya. Noong mga panahong iyon nangyari ang sakuna kay Mukiki. Subalit ito ay isang pakana ng aking tiyuhin. Upang paghiwalayin kami ni Liu Yuyan. Ito ang mga bagay na nalaman ko. Sa huling taon ng aking nakaraang buhay. Ang aking kinaroroonan ay laging maingat na itinatago. Ngunit sa huli ay dinukot pa rin ako. Saan nalaman ng kalaban ang aking lokasyon? Ang tanging posibilidad ay si Mukiki. Ang tawag na ginawa mo sa akin. Kasama ang huling sandali bago mamatay. Sinabi ni Liuyan noon. Salamat kay Mukiki. Kung wala siya, hindi kita mahahanap. Ang mga nasa sitwasyon ay bulag. Ang pagtulog ulit ay umabot hanggang hapon. Naalala ni Liuyan. Ang posibilidad na nandidiri ako. Ang tanghalian ay maayos na nakalatag sa mesa. Labis na malinis ang loob ng bahay. Lahat ay nasa ayos. Pagkatapos maghilamos ng simple, kinain ang almusal. Dumating sa opisina ni Liuyan. Ang computer ay may nakabukas na video conference. Pahilig na ang sikat ng araw. Dumadaloy ang malambot na liwanag mula sa malalaking bintana. Tumama sa mukha ni Liuyan na malamig. At lubos na maganda. Mahusay na pinagsama. Ang kasama niyang likas. Na malamig at malayo. Kinabahan ang puso ko. Talagang mas maganda habang tinitingnan. Palaging matalas ang pangunawa ni Liuyan. Halos sa sandaling binuksan ang pinto. Ay tumingala siya agad. Nakita ang suot ko. Biglang natigilan. Hindi ako komportableng naglinis. Nang lalamunan ng ilang beses. Umupo sa tapat ni Liuyan. Binuksan ang cellphone. Natuklasan na 5 tawag ang ginawa sa akin ni Mukiki. At mahigit 10 text message. Lahat ay ipinadala kagabi. Noon ay malamang na nabulag ako ng isang sandali. Ngunit hindi ako nagising sa ringtone. Hindi kaya ako ay nakatitig ng may iniisip kay Liuyan. Nakatutok ang kanyang tingin. Tila hindi niya napapansin ang presensya ko. Magkunwari ka na lang. Iniangat ko ang aking binti. Ikinakaway sa gilid ng kanyang paningin. Biglang nautal. Ang boses ni Liuyan. Pagkatapos ng maikling paghinto. Dito na tayo magtatapos ngayon. Pagkasabi ay tinapos na ang pulong. Marahan siyang sumandal sa upuan ng boss. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Mubay. Kagabi tinatawag mo pang kuya mo. Ngayon ay mubay na. Medyo malamig ang panahon. Ngumiti ako at isinuot sa kanya ang Amerikana. Director Liu. May tumawag ba sa akin kagabi sa telepono? Tahimik na ibinaba ni Liuyan ang kanyang mga mata. Hindi ko gaanong alam. Talaga ba? Tumawid ako sa mesa. Itinaas ko ang kanyang baba. Kahit gaano pa siya magaling magtago. Para sa akin. Isa lang siyang batang dalaga. Mubay. Oras ng trabaho ito. Seryoso niya akong pinaalalahanan. Kung hindi dahil sa bahagyang nagkakagulong paghinga. Talagang isipin kong wala siyang pagnanasa. Marahan ko siyang hinalikan. Gusto mo pa ba? Tumigil siya saglit. Tapat na sinabing Makati. Muli ko siyang hinalikan. Hintayin kita sa kabilang kwarto matapos ang trabaho. Sabay tayong umuwi. Pagbalik ko sa silid. Muli akong nakatanggap ng tawag mula kay Mukiki. Kuya mo, nakalabas na ako ng ospital. Sa kabilang linya. Paos ang kanyang boses. Mabigat ang kanyang ilong. Tila hindi nakatulog ng maayos buong gabi. Nagitla ako. Bakit ka na nakalabas ng ospital? Hindi ka na nagpapagaling. Mababa ang kanyang tono. Kung hindi na talaga maaayos. Pipiliin kong sumuko na lang. Gusto kong mamuhay ng tahimik kasama ka. Kumunot ang aking noo. Medyo nanlamig ang boses ko. Wala na talagang pag-asa para sa atin. At may asawa na ako. Ano na lang ang mangyayari sa akin? Sabi ni Mukiki. Ano na lang ang itinuturing mo sa ating pangako? Dahil ba sa akin kaya ako naging sagabal sa'yo? Ayaw mo na sa akin. Ako'y nag-aalangan ngunit walang nasabi. Ika mo kung hindi lang tayo maghihiwalay. Hindi ka itataas ng kumpanya. Upang makalayo ka pa. Si Mukiki ay hindi pa rin sumusuko. Ang kanyang boses ay lumambot. Ngunit kuya mo, nangako kang hihintayin mo ako. Gaano pa katagal akong maghihintay? Napabuntong hininga ako. Mayroon kang hindi mabilang na pagkakataon. Ngunit pinamukha mo sa akin
na ang aking pangalawang tiyuhin ay isang taong gagawa ng lahat para sa kanyang layunin. Mula nang ipanganak ako ang aking mga magulang, ay iniwan ako sa pamilyang Mu at nagpunta sa ibang bansa upang bumuo ng bagong pamilya. Ako ay isang piyesa ng chess ng pamilyang Mu. Si Mukiki sa malaking screen, habang umiikot sa buong entablado. Ako naman ay pinilit ng aking tiyuhin na wala ng ibang daan. Noong gabing iyon tinawagan ko siya buong gabi. Ngunit hindi niya sinagot. Kinabukasan, nakita kong lumiwanag ang screen niya. Dahil sa sobrang pagkabigo, tinanggap ko ang mungkahi ng tiyuhin. Sa oras na yon, tinanong ako ni Mukiki sa telepono. Nagugustuhan mo na ba si Liruyan? Wala akong pag-alinlangan. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling nagpadala sa akin ng mensahe si Mukiki. Marami akong naisip. Upang mahuli ang salarin na sumira sa akin, kailangan kong gamitin ang kapangyarihan ni Liruyan. Unang hakbang, pati siyang tanggapin ang katotohanan ng aking muling pagsilang. Upang hindi ako ikulong sa mental hospital. Alam ko, kuya. Nag-umapaw siyang nagsasalita sa harap ni Liruyan. Ngayong buwan, ito na ang pangatlong nobela ng muling pagsilang na binasa ko sa kanya. Nakinig ng mabuti si Liruyan. Kung gusto mo, pwede akong mamuhunan para gawing serye sari. Hindi ko gusto. Ang mahalaga ay kung gusto mo o hindi. Tumingin siya sa damit kong naging kulubot dahil sa pagsusuot ko. Bumuntong hininga ako. Kung gusto mo, gusto ko rin. Kamakailan, naging maayos na ang samahan namin ni Liruyan. Sobrang pinagbibigyan niya ako. Halos sunod-sunuran na siya. Pero parang may hadlang sa pagitan natin. Liruyan. Pumasok ako sa kainan. Umupo sa harap niya na seryoso ang mukha. Sa tingin ko, panahon na para sabihin sa'yo. Inilapag niya ang kanyang mga chopstick. Nagpakita siya ng pose na handang makinig. Nagsalita ako ng may matinding hinanakit. Sa totoo lang, isa rin akong muling isinilang. Matagal na katahimikan. Bahagyang nagtaas ng kilay si Liruyan. Mahigpit na pinagdikit ang kanyang mga labi. Gusto niyang tumawa. Tinuro ko siya. Talagang hindi ka naniniwala. Bahagyang umiti ang kanyang mga labi. Pero pilit niyang pinigilan at sinabi. Naniniwala ako. Kaya nagpakatapang na lang ako. At isinalaysay ang lahat ng nangyari sa nakaraang buhay. Sa una, para siyang nanonood ng bata na nagkukwento. Akala niya ay biglaan kong kalokohan. Unti-unting sumimangot ang kanyang mga kilay. Ang taong nanakit sa akin ay may apelyidong Fang. Marahil ay empleyado ng iyong kumpanya. Pagkatapos ay lumabas at nagtayo ng sariling negosyo. Siyempre ngayon ay 5 taon na ang nakalipas. Nakita ko ang lalaking lumitaw sa screen ng telepono. Xiaoqi. Dahil sa aking kapabayaan. Ang palayaw ni Mukiki ay hindi pa napapalitan ng buong pangalan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Liruyan. Bumalik sa malamig na anyo. Tumayo at kinuha ang plato. Hugasan ko ang mga pinggan. Dumating muli ang pakiramdam na yon. Iniiwasan ako ng sinasadya. O natatakot ba? Umiling ako. Kinuha ang telepono at sumunod sa kanya papunta sa kusina. Nakaharap siya sa pinto na nakatalikod. Binuksan ang gripo. Pinindot ko ang media key. Ang pamilyar na boses ni Mukiki. Nagmula sa speaker. Kuya Mu, marahil ito na ang huling pagkakataon. Natatawagan kita. Bukod sa boses ng tao. At ang paghuni ng hangin. Sa hinaharap, maaari tayong maging pamilya. Noong taong 18 ako, gusto naming tumalon mula sa bubong. Ikaw ang pumigil sa akin. Napakalambing ng boses niya. May kaunting panghihinayang. Ngayon, ayaw mo na sa akin. Pakiramdam ko, wala nang dahilan para mabuhay. Mukiki, huwag kang magmadali. Umugong ang aking ulo. Lumingon ako, sinunggaban ang damit at isinuot. Hintayin mo ako. Darating ako agad. Pinatay ko ang tawag. Napalingon ako. Natuklasan ko na si Liruyan ay may mali. Nakatayo siya sa tabi ng lababo. Tila wala siyang narinig. Tanging tunog ng tubig na tumatakbo. Nataranta ako. Sumugod ako sa loob. Hoy, baliw ka ba? Bakit hindi ka magpalit ng damit? Hinila niya ako ng mabuwal. Ang kanyang magagandang mata ay nakatitig sa akin ng gulat. Magpalit ng damit. Hindi angkop na ako na lang ang pumunta. Kasal na ako. Nagalit ako at kinuha ang aking telepono. Tatawag na ako ng pulis. Baliw na si Mukiki. Hindi pa tapos ang klase ng mga bata. Tumalon siya sa harap ng maraming tao. Ano yon? Nakapagpalit na. Si Liruyan ay malinis na. Nakatayo sa pintuan. Natatawa ako. Mabilis ka talaga. Dumating na ang pulis sa lugar. At sinabi sa akin na huwag nang makipag-usap kay Mukiki. Kahit anong tawag. May isang pagkakataon na gusto kong ayusin. Sa isang sandali. Hindi makakagawa ng anumang mapanganib na kilos. At sa oras na ito, sakto lang na makukuha ang mga kaklase sa paaralan. Mabilis kaming nakarating sa pinangyarihan. Malakas ang hangin sa rooftop. Ang katahimikan ng eskwelahan at ang buhay. Ang pulis ay nasa posisyon na 5 metro ang layo mula kay Song Kiki.
Hindi sila nang angahas lumapit. Ako ay dinala ng pulis sa rooftop. Hong, kailangan niyang makita. Bigyan mo kami ng kaunting oras. Darating na agad ang mga rescuer. Tiningnan ko si Liu Ruyan ng isang saglit. Siya ay pinigilan sa labas ng police line. Tumango siya sa akin. Napabuntong hininga ako ng malalim. Umakyat ako sa mga baitang. Tinawag ko si Mukiki. Ang taong nakaupo sa gilid ng rooftop ay gumalaw. Lumingon siya at nagpakita ng isang nasunog na profile ng mukha. Kuya mo, dumating ka na. Habang nakatingin sa kanya, parang nahilo ako. Parang matagal ko na siyang hindi nakita. Noong nakaraang buhay, pagkatapos malinaw ang hindi pagkakaunawaan namin ni Liu Ruyan, ilang beses namin siyang binisita. Si Mukiki ay nagpakita ng matinding pagtutol. Marahil ay isang taong napupuot sa loob ng maraming taon. Isang araw biglang natuklasan na hindi siya ang salarin. Napakahirap pa ring bitawan ng put. Dagdag pa, nang maglaon si Liu Ruyan ay napapaligiran ng mga kaaway. Ang sitwasyon ay tense. Kaya nanatili ako sa bahay at hindi nangahas lumabas. Kung pagsasamahin ang nakaraang buhay at kasalukuyang buhay, marahil isang taon na kaming hindi nagkita. Mukiki, pwedeng bumaba ka muna. Hindi ako pinansin ni Mukiki. Sa halip, tinitingnan lang niya ako. Pasensya na. Ang kanyang tingin. Nagsisikap na tumayo sa labas ng karamihan. Si Liu Ruyan na nakakaintindi sa akin ay nagsabi, "Tama ka. Sobra akong radikal." Siya ay inaapi ng mga masasamang bata. Ako ang nagpoprotekta sa kanya. At ako ay pinalayas ng aking ikalawang tito. Siya ang nagdala ng payong sa akin sa gitna ng malakas na ulan ng gabing iyon. Dalhin mo ako sa kanyang bahay. Biglang nag-alinlangan. Siya ba talaga ang pumatay sa akin? Ngumiti si Mukiki. Ipinangako mong sasamahan mo ako sa aking kaarawan bawat taon. Kumanta ka ng isang awit para sa kaarawan. Bumaba na ako. Sige, kakanta ako. Unti-unting tumahimik ang hangin. Ang awit ng kaarawan sa gabi ng rooftop. Dahan-dahang lumutang. Ngunit habang kinakanta ang kantang ito, ako ay biglang nag-iisip. Mukhang hindi ko kinanta para kay Liu Ruyan noong araw na yon. Uwi ako at awitin ito para sa kanya. Natapos na ang kanta. Tumayo si Mukiki mula sa bubong. Nakaharap ka sa akin. Salamat. Matagal na panahon na hindi kita narinig kumanta. Napakaganda. Gusto kong magtanong muli sa iyo ng isang katanungan. Mahinahon ang boses niya. Mahal mo pa ba ako? Matagal akong natahimik bago sumagot. Ikaw ay aking pamilya. Ang malalim na tingin ni Mukiki ay tumingin sa mga tao. Tila nakikipagtitigan kay Liu Ruyan. Ang hangin sa bubong ay nagpapalamig sa akin. Sabi ko, umuwi na tayo, okay ba? Inalis ni Mukiki ang kanyang tingin. Umiti siya ng bahagya sa akin. Kuya mo, mahal kita. Pagkasabi niyon, ibinuka niya ang kanyang mga braso at bumagsak pabalik sa walang hangganang kulay. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Ang lahat ng dugo sa aking katawan ay nagyelo na parang yelo. Sa susunod na sandali, bigla akong sumugod papunta sa balkonahe. Pero wala akong nahawakan. Nakatitig ako ng matamlay sa madilim na ilalim. Blangko ang aking isip. Tila nakarinig ako ng isang mahinang putok. Tanging nakita ko siyang malambot na nakahandusay sa lupa. Si Mukiking ay namatay na ganun na lamang. Ako ba ang nagkamali sa kanya? Sabi nila, ang tao ay may mahalagang buhay. Magkakilala kami nitong maraming taon. Napansin ni Mukiking ang aking paglayo sa kanya. Kaya pinili niyang wakasan ang kanyang sariling buhay. Ibig bang sabihin nito na ako ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Nanginginig ako sa lamig, nakaupo lang ng nakatanga. Hindi mapigilan ang panginginig ng katawan ko. Biglang may dalawang mainit na kamay na yumakap sa akin mula sa likod. Ang pamilyar na amoy ay bumabalot sa akin sa sandaling ito. At sinabi, Lennon. Siya ay yumakap sa akin at nagsabi, hindi siya patay. Ang mga pulis ay naglagay ng inflatable na unan sa ibaba para sumalo. Mas mabuti kung nakapikit ako. Unti-unti akong natauhan. Ang boses ni Liu Ruyan ay hirap at matigas. Mga gasgas lang. Dinala na sila sa ospital. Kung gusto mong pumunta, maaari kitang ihatid. Hindi, paus ang boses ko. Gusto kong manatili sa'yo. Bumalik kami ni Liu Ruyan sa kotse. Sa labas ng bintana, sunod-sunod na umaalis ang mga pulis. May magdadala sa atin sa ospital mamaya. Dahil walang kamag-anak si Mukiki. Pagod na pagod akong sinabi kay Liu Ruyan. Bago pa tayo dumating, mayroon akong huling sasabihin sa'yo. Pinaghihinalaan ko na si Mukiki ay kasangkot din sa mga nangyari noong nakaraang buhay. Huminga ng malalim si Liu Ruyan. Paano kung wala? Kung siya ay inosente? Sino ang pipiliin mo, siya o ako? Hanggang sa naitanong niya ito. Noon lang ako tunay na nakahinga ng maluwag. Sa lahat ng panahon, si Liu Ruyan ay laging nag-akala na siya ang hindi pipiliin. Tiningnan ko ng seryoso si Liu Ruyan. Siyempre ikaw ang pipiliin. Naalala mo ba noong bagong labas pa lang si Mukiki? Noong panahong iyon, hiwalay na kami ni Mukiki. Siya ay nagsimulang umarte. Lalong lumaki ang kanyang katanyagan. Hanggang sa nagpakasal tayo. Sigurado na kami ay hiwalay ng mahigit 1 taon. Inaamin ko na noong una ay galit ako sa'yo.
Tulad ng pagkamuhi ko kay Tio. Galit sa mga taong pumapasok sa buhay ko nang walang pahintulot. Noong mismong panahong iyon, si Mukiki ay nasa daan patungo sa pagkain kasama ang mga investor. Na aksidente sa sasakyan. Ikaw pa ang driver. Kaya itinuring kitang katulad ng aking Tio. Parehong mabagsik na tao na. Hindi kita kinasusuklaman dahil gusto ko si Mukikis. Hindi ko lang gusto ang mga taong sumisira sa kinabukasan ng iba dahil sa hindi pagkakasundo. Bahagyang hinawakan ni Liu Yuyan ang kamay ko. Pasensya. Talagang kasalanan ko ito. Hindi ko naisip ang lahat. Hindi. Hinalikan ko siya sa noo. Sinabi ko na problemang iyon ng tiyuhin. Wala kang mali. Sino ang magmumura sa'yo? Makikipagtalo ako sa kanya. Tumahimik siya saglit. Sinabing salamat. Unang beses na may nagtanggol. Ay sa akin. Sabi ko. Nagsisi ako muli. Tinitigan ako ni Liu Yuyan ng seryoso. Maari mo bang sabihin kung paano mo nagsimulang gusto ako? Madilim ang gabi. Pero nakita ko ang pilya sa kanyang mga mata. Dahan-dahan kong sinabi. Isang beses umuwi kang lasing. Nasira mo ang scarf na suot ng aso ko. Sa kalaliman ng gabi, nakaupo ka sa sahig. Pinag-aaralan mo kung paano siya lagyan ng scarf. Tinawag kita para matulog. Sinabi mo na malamig sa aso kung walang scarf sa taglamig. Kaya naisip ko, ang isang taong nagmamalasakit kung malamig ang aso, ay maaaring hindi masyadong malupit para saktan ang iba. Medyo may iba pa. Hindi ko sinabi sa kanya. Nagsalita si Liu Yuyan sa tulog ng gabing iyon. Sinabi niya, kuya mo. Malamig din ako. Sa oras na uminom ako ng tubig sa kalagitnaan ng gabi. Narinig ko ito. Lumambot ang puso ko. Naisip ko na kaawa-awa rin siya. Nag-isa, walang may gusto. Nakinig si Liu Yuyan ng may interes. Magkakaroon ba kami ng aso sa bahay? Sa aking kaarawan pagkatapos ng 3 taon. Binigyan mo ako ng isa. Sabi mo masyado kang abala. Laging hindi umuwi. Hayaan mo siyang sumama sa akin. Masayang-masaya kong binilang gamit ang aking mga daliri. Kung kalkulahin. Sa pagkakataong ito, siguro aso pa rin siya ng ibang pamilya. Hindi pa siya nagpapanganak muli. Ang ating munting aso ay napakatalino. Kahit anong bagay, isang aral lang, natutunan na agad. Inaakala ko pa nga na hindi siya uminom ng sopas ng limot. Bigla akong natigilan. Natigilan din si Liu Yuyan. Ano ang problema? Nakahawak ako sa kanyang kamay at walang saysay na sinabi. Si Mukiki ay katulad ko. Ano ang pagkakatulad? Lalong humigpit ang aking noo. Kanina lang, nang tumalon si Mukiki sa huling sandali, sinabi niya sa akin. Matagal ko na raw siyang hindi kinakantahan. Nang awit ng maligayang kaarawan. Pero noong nakaraang taon ay kinantahan ko siya. Pumikit si Liu Yuyan. Pwedeng gawin agad. Makalipas ang kalahating oras sa ospital. Sinabi sa amin ng doktor. May kumuha kay Mukiki. Nang magtanong pa kami. Dahil hindi maaaring ibunyag ang impormasyon ng pasyente. Tinanggihan kami. Sa ganitong sitwasyon, mahirap paniwalaan na si Mukiki ay walang kinalaman sa pangyayaring iyon. Sa daan pabalik, patuloy akong nag-iisip ng isang tanong. Sabi mo, sinadya ba niyang tumalon kanina? Naglihis ang tingin ni Liu Yuyan. Sa pangkalahatan, sa mga lugar na hindi mataas ang palapag, ang mga pulis ay naglalagay ng inflatable na kama. Kung ako ito, mayroon akong 100% katiyakan na makaligtas sa pagtalon. At hindi mamamatay. Tinitigan ko siya ng may pag-isip. Sa tingin mo, anong psikolohikal na motibo ang mayroon siya? Bahagya siyang umisi. Pang-akit ng iyong awa. Para lang paboran mo siya. Ito talaga ang unang pagkakataon sa dalawang buhay ni Liu Yuyan. Na magsalita siya ng ganito kaasido sa akin. Pumikit ang aking mga labi. Seryoso akong tumango. Naiintindihan mo ba? Walang sigla ang kanyang sagot. Ang babae ay nakakaintindi ng babae. Tinitigan ko ang mabilis na dumaraan na tanawin sa labas ng bintana. Nalubog ako sa pagmumuni-muni. Naalala ko na sinabihan ko si Liu Yuyan sa nakaraang buhay na mag-ingat sa apoy. Ang mga bagay ay hindi dapat maging mas masama. Naalala ko na sa nakaraang buhay, walang pag-aalinlangan siyang sumugod sa nasusunog na lugar. Ang eksenang niyakap ako. Sumasakit na naman ang puso. Ilang oras ang ginugol sa pagpaparoot parito sa daan. Pagdating ko sa bahay, gabi na. Umuwi na si Aling Liu. Walang ilaw sa sala. Aabot na sana si Liu Yuyan ng kamay. Bigla akong sumugod. At inihagis siya sa sopa. Napasigaw si Liu Yuyan. Bulong niyang sabi. Ano ang gusto mong gawin? Lumapit ako sa kanyang tainga at mahinang sabi. Liu Yuyan, mahal kita. Biglang naging magulo ang kanyang paghinga. Sino ba naman ang mag-akala na ang mahal kita ay may ganitong kalakas na epekto, na kayang siya'y guluhin ng husto? Ngumiti ako ng malapad, kaya pinahina ko ang aking tono. Asawa, mahal kita. Sumunod na saglit, ang aking labi ay hinarang ni Liu Yuyan. Isang hindi pa naganap na sigasig mula sa kanya. Inipit ako sa isang sulok. Ang kanyang pag-ibig ay dapat tanggapin ng walang pagtanggi. Ang mga kamay na parang humahaplos ng kayamanan ay dumaan sa aking pisngi. Nag-aapoy at paulit-ulit. Ngumiti ako at nagtanong. Naisip mo na ba ang palayaw ng bata? Si Liu Yuyan ay sobrang naantig na hindi na mapigilan. Yumakap sa akin at sinabing tapos na.
Kuya mo, ako ay sayo. Pagkatapos maligo, nanlalagkit ang aking mga talukap. Ang isang pares ng mga kamay, habang niyayakap siya, ay ginamit ang pagkakataon. Humihipo ng kung saan-saan. Pumasok sa kanyang kandungan. Para siyang isang maamong pusa. Mukhang hindi kailanman magagalit. Kuya mo, sobrang antok ko na. Ang boses ay malagkit at mahina. Noong bagong kasal pa lang tayo. Nangako ka na sasama sa akin manood ng scene. Pero kinabukasan, sinabi mong masakit ka at pumunta ka sa ospital. Para bang makikipagkita sa kanya? Para sa akin. Talagang matagal na panahon na ang nakalipas. Naaalala ko. Mukhang wala namang kinalaman si Mukiki. Noong pagkakataon na yon, totoong pumunta ako sa ospital para magpa-IV. Pero sa tono ni Liruyan, mukhang hindi tama. Bigla na lang akong nawala ng walang bakas. Bumangon ako at umupo. Matapos ang sandaling pagtataka ni Liruyan, sinabi niyang pasensya na. Huwag ka munang humingi ng tawad, hindi ako galit. Umupo ako ng naka-cross legs. Nagtataka lang ako. Bakit mo naman naisip na pupunta ako kay Mukiki? Sa totoo lang, ayon sa kakayahan ni Liruyan, madali niyang malalaman ang aking itinerary. Natural na malalaman din niya na nasa ospital ako, halos patay na, nagpapa-IV. Pero hindi niya ito sinuri. Matapos ang maikling katahimikan ni Liruyan, matapat niyang inamin. Nakikita ko ang mga posts ni Mukiki sa social media. Nagkatinginan kami. Pareho kaming nakakita ng pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Iniabot ni Liruyan ang kanyang cellphone sa akin. Agad kong binuksan ang profile ni Mukiki. Sa sandaling makita ko ang laman ng kanyang posts. Umugong ang utak ko, ika-negatibo 9 ng Agosto. Ngayon, sinabi ni kuya mo na ipagdiwang niya ang aking kaarawan. Salamat sa aking mahal. Ika-negatibo 1 ng Agosto. Nakatikim ako ng lutong kamay na pagkain ni kuya mo. Pareho pa rin ang lasa. Mabilis akong nag-scroll pabalik. Hanggang sa post na yon mula kalahating taon na ang nakalipas. Ang pelikula ay pinalabas na. Hinihintay si kuya mo na dumating. Iyon mismo ang araw na hindi ko nasabi. At binuksan ko ang aking telepono. Walang laman ang feed ni Mukiki. Ang mga nilalamang ito ay para lamang makita ni Liruyan. Ngunit sa katotohanan, mula nang kami ay ikasal. Bihira na akong makipag-ugnayan kay Mukiki. Kung minsan, tatawag ang ospital para maningil ng bayad. O kung kailangan ng doktor na ayusin ang plano ng paggamot. Saka ko lang siya kukontakin. Talagang itinuturing ko siyang isang matandang kaibigan. Pero nahuli siya. Paulit-ulit na sinasaktan ang aking mga mahal sa buhay. Sumasakit ang ulo ko sa galit. Naniwala ka na lang. Wala man lang litrato ko sa loob. Tumingin si Liruyan pababa sa aking telepono. Na walang laman na moments. Mayroong unti-unting sumisikat sa kanyang mga mata. Kuya mo, hindi ako nangahas na hindi maniwala. Paulit-ulit niyang binuksan at isinara. Parang may kinukumpirma. O parang walang malay na galaw matapos makakita ng liwanag. Natatakot na ipaimbestiga. Na malaman na kayo nga ay magkasamang nanood sa sinehan. Kung ganoon nga, mas gugustuhin ko na lang na hindi malaman. Sabay ang galit at awa ko. Bakit hindi mo ako tinanong? Sa kalagitnaan ng pagsasalita ay biglang tumigil. Hindi siya nangahas na magtanong. Noong mga panahong iyon, lagi akong galit sa kanya. Malamang na ang matatanggap kong sagot ay hindi rin naman mas maganda kaysa sa hula ni Liruyan. Mali ako. Inakap ko ang aking nagdaramdam na asawa. Nalalabo ang aking mga mata. Patawad. Hindi na ako magagalit sa iyo mula ngayon. Tumawa siya ng mahina. Hindi ako kailanman magagalit. Huwag mo lang akong iwan dahil hindi mo na ako matiis. Nang gabing iyon, ang huling agwat sa pagitan namin ay nawala na rin. Pinaghihinalaan ko na si Liruyan ay may kaunting hilig sa pagpapahirap sa sarili. Kung isang araw na hindi siya napapagalitan, para siyang hindi mapalagay. Isang umaga sa simula ng taglagas. Muli akong sumabog. Liruyan, gusto mo bang mamatay sa pagod sa opisina? Para ako na lang ang magbigay sa iyo ng isang kamanghamanghang sorpresa. Sa telepono, ang seksi na boses ni Liruyan ay nababalot ng makapal na pamamaos. Bahagyang may kasamang sipon. Ngumiti siya. Kaya ko pa. Sa madaling araw, siya ay nagkaroon ng mataas na lagnat. Mainit ang buong katawan. Tumawag ako ng doktor ng pamilya. Nagreseta ng gamot pampababa ng lagnat. Hinikayat at pinilit na ipinainom sa kanya. Pagkatapos, nagdala ng maliit na palanggana at pinunasan ang kanyang katawan. Nang malapit ng mag-umaga, bumaba na ang lagnat. Sumulat ako ng isang magaan na resipe para kay Lola Liu. Para may makain si Liruyan paggising niya. Pero nang magising ako, 10:00 na. Matagal na siyang pumasok sa trabaho. Marahil dahil sa anino ng nakaraang buhay. Mas pinagtuunan ko ng pansin ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos ng simpleng almusal, dala ko ang lugaw na ginawa ni Lola Liu. Nagmamadaling pumunta sa kanyang opisina. Pagkakita sa akin ng sekretarya, tumayo siya ng may kaba. Nasa opisina si President Liu. Hindi siya pwedeng makipagkita. Okay lang. Hihintayin ko na lang. Pagkasabi sa sofa sa may pintuan, naupo at naglaro ng cellphone. Unti-unti, narinig ko si Liruyan na may kausap. Ang tono ay sobrang lamig at matalas na hindi ko pa naririnig dati. Binigyan kita ng pagkakataon.
Ikaw mismo ang hindi humawak. President Liu, talaga namang sinasadya mo akong magkamali. Tumawa ng mahina si Liu Ruyan. E ano kung ganon? Wala kang katwiran. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang galit na nasa katanghalian na lalaki. Bago umalis, hindi sinasadyang nagkasalubong ang aming mga tingin. Natigilan ako. Si Boss Fang ang tumaga sa akin sa nakaraang buhay. Pasimula na ba si Liu Ruyan na kumilos? Sobrang aksyonista talaga. Pawis na pawis ang sekretarya. Sumigaw siya ng malakas. President Liu, dumating na ang asawa mo. Nabalik ako sa aking sarili, binuhat ang lalagyan ng pagkain at pumasok. Nakaupo si Liu Ruyan sa tabi ng bintana. Puting damit, walang kahit anumang dumi. Ngumiti sa akin ng malambing. Uwi ako sa tanghali. Inilagay ko ang lalagyan ng pagkain sa kanyang mesa. Naupo ako sa tapat niya. Yung lalaki kanina. Siya ang tinutukoy ko noong huli na siyang tumaga sa akin. Ang magagandang mata ni Liu Ruyan ay natatakpan ng yelo. Ako na ang bahala. Tumutok na lang sa pagkain. Tamang-tama ang oras. Ang lugaw ay mainit-init pa. Siya ay may mahusay na pagpapalaki. Kahit kumain lang ay kaaya-aya sa paningin. Noong nakaraang buhay at ngayon, nagtagal ng maraming taon ang gusot. Ngayon lang naramdaman ang pakiramdam ng mainit na pag-ibig. Mabilis ang panahon. Kisap mata, taglagas na. Tila nawala na si Mukiki sa aking buhay. Na-deactivate ang numero ng telepono. Pinutol ang lahat ng paraan ng komunikasyon. Minsan nakakakita ng mga estudyanteng high school na umuwi. Naaalala ko pa rin ang dati. Sinasabi ng aking intuisyon, hindi magtatapos ang lahat sa ganitong simpleng paraan. Si Liu Ruyan ay naging abala. Maagang umaalis, gabing umuwi. Minsan naalala ko ang nakaraang buhay. Ganoon din siya. Maraming bagay na hindi matapos-tapos. Ginoo, 10:00 na. Matulog na kayo ng maaga. Nakaupo akong naka-cross legs sa carpet. Napalibutan ako ng mga bagong binili. Maghihintay pa ako. Kung kukwentahin, 1 linggo na. Hindi ko pa nakikita si Liu Ruyan. Ngayong gabi ay bigla ko na lang siyang hinintay. Unti-unting lumalamig ang panahon. Pumunta ako sa mall. Bumili ako ng winter outfit para kay Liu Ruyan. Manipis na checkered scarf, wool coat, at ang gusto niya, malambot at medyo pambata na kinyon gloves. Noong inilalagay ko sa aparador, biglang nakarinig ng nanginginig na telepono sa loob ng jacket. Inilabas ko at tiningnan. Ito ay isang email. Kumuha ako ng litrato at pinadala sa kanya ng mensahe. Sa isang sarcastic na paraan. Asawa, bakit may telepono na hindi ko alam? Matagal na siyang nakasanayan sa aking paminsan-minsang sira na biro, sumagot siya. Panggamit sa trabaho. Nakalimutan kong dalhin. Tulungan mo akong buksan at tingnan. Umiti ako habang binubuksan ang email. Sana hindi ito love letter na ginawa ng iba para sa'yo. Kung ganon, magtatampo ako. Nag-iba ang screen. Ito ay isang medical report. Pumikit ako at pinalaki para makita. Mu Chenghui, bali ang bungo at dumudugo sa loob ng ulo. Ang taong ito ay mayroong tinamaan ng kung ano, di ba? Sa ibaba ay may death report. Kawawa naman si Gong Xiang. Matapos marinig ni Liu Ruyan, ibinalik niya ang cellphone. Ang sorpresa ni Liu Ruyan para sa kanya. Biglang tumunog ang telepono. Si Chen Fi ang tumatawag. Per, kailan mo ako sasamahan magbukas ng studio? Sumagot ako. Kailangan ko munang samahan si Ruyan sa mga araw na ito. Hintay muna ng ilang panahon. Nagbibiro si Chen Fi. Dati sobrang naiinis ka sa kanya. Bakit ngayon sobra kang nagdidikit-dikit? Sumagot ako. Noong una, bulag ako. Hindi pwede. Walang magawa si Chen Fi. CJ, alam mo ba na ang iyong mga disenyo? Ilang tao ang gusto? Lumabas ka na at magtrabaho, kuya. Nag-alinlangan ako saglit. Hintay muna. Tumawa si Chen Fi. Liu Ruyan. Samahan mo na lang ang iyong Ruyan na kapatid. Inaamin ko na gusto ko siyang samahan ng mas matagal. Kung isang ulit na walang pagbabago, tiyak na magkasama tayong pupunta sa kamatayan. Ibig sabihin, bawat araw ay isang araw na mas kaunti. Umuwi si Liu Ruyan ng eksakto sa oras. Sa sala, isang maliit na ilaw lang ang natira para sa kanya. Sa sofa, may mainit na bag. Parang pusa siyang pumunta sa aking mga bisig. Walang magawa, niyakap ko siya ng mahigpit. Mahigpit na yakap. Huwag kang mahulog. Pumunta tayo sa kwarto, may inihanda akong regalo para sa'yo. Sa gitna ng silid tulugan, ay may isang malaking kahon ng regalo na balot ng hindi maayos at baluktot. Ito ang regalong pambawi sa iyong kaarawan. Buksan mo at tingnan. Ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata. Lumitaw ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang kanyang kamay sa kahon ng regalo. Nag-atubili ng matagal. May isang bagay na gusto kong pag-usapan sa'yo. Siya ay tila may sasabihin ngunit hindi nagsalita. Sa wakas ay sinabi niya, baka kailangan nating maghiwalay ng ilang panahon. Natulala ako ng ilang sandali. May pag-aalinlangan sa mga mata ni Liu Ruyan. Kailangan mong makipag-arte sa akin.
Si Mu Chenhui ang ama ni Mukiki. Ang email na nakita mo kanina. Sabi doon na ang kanyang ama ay namatay sa aksidente sa konstruksyon. Ang proyektong iyon, ilang taon na ang nakalilipas ay proyekto ng iyong tiyuhin at ng aking ama. Na pinagtulungan. Bigla kong naalala. Nang pumunta ako sa rooftop para hanapin si Mukiki noong araw na yon. Ang mukha ni Mukiki ay puno ng kawalan ng pag-asa. Patay na ang pamilya ko. Wala na akong pamilya. Noong panahong iyon, nagulat ako sa pagbabago ng kanyang tahanan. Dahan-dahan akong lumipat palapit. Inabot ko sa kanya ang isang popsicle. Wala rin akong pamilya. Ano sa tingin mo sa akin? Tingnan mo. Ito ang ginawa nila sa akin noong ikulong nila ako sa banyo. Ang tiyuhin ko ay lagi na lang ako sinisigawan. Nagdudulot lamang ako ng gulo sa kanya. Hindi niya ako pakikialaman. Si Mukiki ay yumuko at tumingin sa braso ng aking asawa. Kinuha ang popsicle. Tumalon mula sa gilid na hagdanan. Ano ang pangalan ng tiyuhin mo? Muminyuan. Dahan-dahang itinaas ni Mukiki ang kanyang mga mata. Iyon bang Muminyuan ng Mu Corporation? Nang makita niyang tumango ako, gamit ang hindi pa naging ganito kaseryosong tingin. Tumingin siya sa aking mukha at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, tayo na ang magiging pamilya." Nalunod ako sa alaala. Pagkalipas ng maraming taon, bigla kong naunawaan ang kahulugan ng titig na iyon. Marahil isang saglit bago malaman ang pangalan ng ikalawang tiyuhin. Si Mukiki ay totoo talagang nais akong ituring na pamilya. Ngunit alam niya ang relasyon ko sa pamilya mo. Maaari siyang tulungan upang buksan ang daan para sa paghihiganti. Kaya't noong una, ang kanyang pangako ay hinabi sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Sinabi ni Liruyan, "Kuya Mu, nakikita ko na si Mukiki ay may gusto sa'yo. Sabi mo sa nakaraang buhay ay pinatay ka ng iba." May bahagi si Mukiki doon. Ang dugot pawis ay dahil pinili mo ako. Hindi ako maglakas na ipagpatuloy ang pagtali sa'yo sa akin. Kaya't kung iwan mo ako, lahat ng panganib sa hinaharap, hindi mo dapat maranasan. Marahan akong umiling. Kung hindi ko kayang protektahan ang sarili kong asawa, ano bang klaseng lalaki ako? Maaari kitang samahan sa pag-arte. Makalipas ang ilang linggo, naglabas ng balita ang media. Ang kilalang negosyanteng si Liruyan, pinaghihinala ang hiwalay sa asawa. Larawan ko noong araw na yon na lumipat mula sa villa. Ay na-upload ng mga netizen sa website. Tingin sa akin ng kapatid na si Chen Fei. Nagdadala ng malalaki at maliliit na bag sa kanyang apartment. Siya ay labis na natuwa. "Kakapitan, sa wakas ay naisip mong sumama sa akin sa negosyo." Pagkalipas ng 3 araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa ikalawang tiyuhin. "Mubaya, umuwi ka muna sa inyo." Habang hawak ang telepono, nakangiti kong sinabi, "Ikalawang tiyuhin, bakit bigla mo akong naalala? Hindi ba't hiwalay ka na sa asawa? Hindi rin gustong makita ng pamilya na naghihirap ka sa labas. Samantalahin ang pagdaraos ng piging. Maghanap muli ng iba para sa'yo. Ang bilis ng balita mo. Sabihin mo kung darating ka o hindi. Tiyak na darating ako ng eksakto." Ibinaba ang tawag. Si Chen Fei ay nakatingin sa akin ng may pag-aalala. "Hindi ba't matagal mo nang pinutol ang relasyon sa iyong mga magulang? Anong kinalaman mo sa mga bagay ng kanilang pamilya?" Hindi ako mapapasilo. May mga taong laging gustong saktan ako. Sa gabi, nakasuot ako ng barong at kurbata, binuksan ko ang pintuan ng bahay ng pamilya mo. Sa bulwagan ng handaan, nagkakasabay ang mga inuman. Pagkapasok ko, ang mga tingin sa paligid ay napunta sa akin. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. "Ito ba ang bunsong anak ng pamilya mo? Subukan mong ipakilala ang anak mong babae." Umakyat sa mataas na sanga ng pamilya mo. Kaunting pagod lang, 10 taon na agad ang bawas. Naglakad ako sa gitna ng karamihan. Bigla kong narinig ang pamilyar na boses. "Matagal na tayong hindi nagkita." Sumunod ako sa tinig. Si Liruyan ay nakatayo sa gitna ng mga tao na may hawak na baso ng alak. Siya ay laging nagniningning. Nabalitaan ko na hiwalay na siya. Maraming negosyante ang nagsisikap na lumapit. Pinalibutan nila siya ng makapal. Si Liruyan ay malamig na sumulyap sa akin. Inalis niya ang tingin. Para matulungan siyang magpanggap. Hindi ako lumapit sa kanya. Sa halip, binuksan ko ang pinto ng balkonahe. Gusto kong huminga ng sariwang hangin. Ngunit may tao na pala sa balkonahe. At kilala ko siya. Si Mukiki ay nakasandal sa rehas. Ang kanyang mukha na sunog ay nakatago sa dilim. Tanging ang magandang kalahati ng mukha ang natitira. "Kuya Mu, matagal na tayong hindi nagkita." Tumigil ako sa paglalakad. "Matagal na tayong hindi nagkita." Umiti siya ng bahagya. "Bakit parang malayo ka sa akin?" Sinikap kong pakalmahin ang aking nerbiyos. Huminga ng malalim. "Bakit mo naman naisip yon? Hindi pa kita natatanong. Saan ka ba talaga nagpunta? Binablock mo ba ako sa telepono?" Lumakas ang loob mo. Tulad ng dati, nagbiro ako. Tinapik ko ang kanyang balikat. Biglang may humarang sa liwanag mula sa labas ng pinto. Tiningnan ko ng bahagya. Si Liruyan ay nakatambay lang sa bintana. Walang emosyong nakatingin. Dito sumagot si Mukiki. "Nagpa-opera ako." Bahagya siyang sumandal pasulong. Nagbigay liwanag ang malabong ilaw sa kanyang mukha. Ang balat na dating nasunog.
Ay naayos na halos. Tingnan ng mabuti. Ako ba ay katulad ng dati? Tinitigan ko siya ng walang emosyon. Pagkatapos ng sandali sabi ko pareho. Pareho. Kaya tayo. Umurong ako ng isang hakbang. Naglayo ng distansya. Masaya ako para sa'yo. Talaga. Biglang itinulak ang pinto. Pinangunahan ng pangalawang tiyuhin ang isang grupo ng mga panauhin. Hayaan niyong ipakilala ko sa lahat. Ang aking pamangkin na si Mubay. Ang nasa tabi ay mula sa aming kumpanya. Bagong sign na artista na si Mukiki. Magkakilala na sila mula pagkabata. Ang piging na ito. Bago matapos ang mga salita, biglang hinawakan ni Mukiki ang aking braso. Sabi ng nakangiti, "Huwag kang mag-alala, pangalawang tiyuhin. Aalagaan ko si kuya mo mula ngayon." Nagpumiglas ako. Natuklasan na napakalakas niya. Parang matigas na pugita. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng maikling kalahating minuto, binitawan niya ako. Madaling nakipag-usap sa mga panauhin. Naging komplikado ang aking damdamin. Pagkatapos makipag-usap ni Mukiki, tinanong ko, "Kailan ka?" Nakasama ang pangalawang tiyuhin ko. Si Mukiki ay mabagal at maingat. Inayos ang kanyang buhok. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng pamilya mo, maaari akong magpakasal sa'yo. Sa una ay mayroon akong ibang plano. Ngunit naghiwalay kayo. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Tanging nadama ko na siya ay nakakatakot na hindi pamilyar. Ngumiti si Mukiki. "Ano, hindi mo ako kilala? Sa tingin mo ba? Ang Mukiki sa iyong puso. Medyo naiiba. Dati, inaakala ko na si Mukiki ay may ngiting tila sikat ng araw. Ay isang taong kabilang sa iisang mundo ko. Subalit sa tingin ko ngayon, tila ako ang nagkamali. Sunod-sunod siyang lumapit, na pinaatras ako ng sunod-sunod. Sa wakas, dumikit ang aking likod sa pintong salamin. "Kuya mo, ganito talaga ako." Ang ngiting pilit niyang inilabas. Sa dilim ng ilaw, ay medyo nakasisindak. Dapat din hindi kita pinakawalan noon. Subalit mahal kita. Tiyak na ayaw mo ring maging katulad ng dati mong buhay. Na sumama kay Liruyan sa kamatayan. Siya nga. Ipinikit ko ang aking mga panga. Ang aking kamay ay dumapo sa pintong nasa likod ko. Bahagyang iniikot ang hawakan. Nagbukas ang pinto. Isang masayang at malambing na himig ng biolin. Pumasok at biglang naging maningning ang liwanag. "Mukiki, ngayong pagkakataon, hindi ko ikaw papayagang magtagumpay. Hanggang sa makihalubilo sa maraming tao. Saka ko lang napagtanto na ako ay nabasa ng malamig na pawis. Marahan akong sumandal sa hagdanan. Ayon sa aking alaala, umakyat ako sa ikalawang palapag. Sa dulo ng pasilyo, ay ang silid na minsan kong tinitirhan. Gusto kong pumasok at magpahinga muna. Muntik nang itulak ang pinto. Ako ay inabot ng isang malambot na katawan na bumagsak sa kama. Dumating ang pamilyar na bango. Ang mahinang tinig ni Liruyan ay pumulo sa aking mga tainga, na may bahid ng alak. Saan kanya nahawakan? Isang nag-aapoy na halik ang bumagsak sa aking balikat. Pagkatapos ng mahabang pagmamahalan, mahina akong nagtanong, "Nagsiselos ka ba?" Isang buong garapon. Mabigat ang boses ni Liruyan. "Huwag hayaang hawakan ng iba. Walang sinuman ang maaaring." Hinawakan ko ang kanyang buhok. Nakipagtulungan si Mukiki sa aking tiyuhin. Nahulaan na nila ang aking sitwasyon. Hindi lang sila nag-iinat sa'yo. Sigurado ka ba? Kuya mo, kung ang pamilyang mo ay masaktan dahil dito, ano ang gagawin mo? Kaya pala ito ang inaalala niya. Hinawakan ko ang kamay ni Liruyan. Ang aking mga magulang ay nagpakasal para sa negosyo. Nagkakasamaan sila ng loob. Noong taong isinilang ako, iniwan nila ako sa aking tiyuhin. At umalis sila patungong ibang bansa. Ginawa ako ng tiyuhin kong kasangkapan. Para sa kapangyarihan ng angkan. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ako ngayon. Kaya huwag mo akong isaalang-alang. Kung babagsak man ang pamilyang mo, iyon ay dahil sa masasamang gawa ng tiyuhin ko. Karapat dapat siyang parusahan. Sa mga sumunod na buwan, bumalik ako sa normal na pamumuhay. Dahil noong ako'y nasa tamang edad, hindi ako humingi ng pera sa pamilyang mo. Ako ay nagtrabaho at nag-aral ng mag-isa. Hanggang ngayon, naging mahusay ako sa disenyo. Maliban ng pilit akong tawagin ng tiyuhin ko para makipag-date kay Mukiki. Medyo payapa ang buhay. Labis na hindi nasisiyahan si Chenfei. Tumigil ka na sa kanila. Bakit mo pa sila sinusunod? Hindi ako nagpaliwanag. Alam ni Mukiki ang sitwasyon ko. Kung hindi ko susundin ang kanyang gusto, udyukan niya ang tiyuhin ko. Naguluhin si Liruyan. Bago pa siya mawasak ni Liruyan, kailangan kong pigilan sila. Mahilig manood ng Mii si Chenfei. Kamakailan, madalas lumabas si Liruyan sa channel ng ekonomiya. Tuwing makikita niya ito, minumura niya. "Mubay, ang iyong pangalawang asawa ay dapat ipakita sa akin." Hawak niya ang remote control. Parang may Parkinson's disease. Tinuturo ang mukha ni Liruyan na basag ang boses. Ang mga babaeng tulad niya. Sa unang tingin, hindi maganda ang uri.
Kung hahayaan ko pang magpakasal ka sa babaeng ganito, tatayo ako ng pabaligtad at kakain ng tae. Itinaas ko ang aking ulo mula sa tumpok ng mga disenyo. At mahirap na sinabi, bro, huwag mong sabihin tiyak. Dapat lagi kang mag-iwan ng daan para sa iyong sarili, di ba? Ngayon, kapag nakikita ko si Liruyan, kailangan kong maglihim. Isang malakas na nyebe ang bumagsak sa kalaliman ng taglamig. Nakasuot ako ng makapal na sweater. May daladalang basura, lumabas ako sa hagdanan. Ang kotse ni Liruyan ay nakaparada sa ibaba ng gusali. Napakalamig ng panahon. Ngunit nakatayo siya sa labas ng kotse, naghihintay sa akin. At suot ang binili ko para sa kanya. Halika. Kumaway ako. Tumakbo siya ng patawa-tawa. Masayang sumubsob sa aking mga bisig. Agad ko siyang inalo. Malamig sa labas. Pumasok tayo sa kotse. Namatay ang ilaw ng kotse. Nadilim ang paligid. Tanging ang ilaw ng poste sa hindi kalayuan. Ang nagtapon ng anino sa puting nyebe. Nakabalot ako sa makapal na down jacket. Nagpagulong-gulong sandali. Kumuha ng lollipop mula sa aking bulsa. Regalo ko ito sa'yo. Umiti si Liruyan at tinanggap ang aking regalo. Marami na akong ganyan. Hindi mo ba gusto? Inabot ko upang kunin ito. Mabilis niyang inagaw ito. Salamat. Gusto ko talaga. Sa totoo lang, wala kaming maraming mapag-usapan. Ngunit tila walang katapusang sasabihin. Umiti ako at sumandal sa kanya. Sabi ng kaibigan ko, kung ang pangalawang asawa ay maglakas loob na magpakasal sa katulad mo, siya ay. Ang mga salitang iyon ay masyadong bastos. Hindi ako naglakas loob na sabihin. Dinaan ko na lang sa mabilis na pagbanggit. Sa madaling salita, may mangyayaring napakadiri. Nagbuntong hininga ako. Naiisip ko na, kapag nalaman ni Chen Fei ang katotohanan, ang itsura niya na binubugbog ako. Napatawa si Liruyan. Hinawakan niya ang kamay ko. Bakit hindi ka nalang pumili ng iba? Tiningnan ko siya ng isang sulyap. Ano ba ang sinasabi mo? Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Tahimik na hinawakan ang kamay ko. Mahahaba ang kanyang mga daliri. At perpekto rin. Medyo malamig lang. Ewan ko kung bakit nitong mga nakaraang araw. Lagi akong nananaginip ng masama. Tuwing nanaginip ako, sinasabi ni Liruyan, na gusto niyang ako na lang ang maging masaya. Biglang nagsalita si Liruyan. Kuya mo, ang ibig kong sabihin, kung isang araw bigla akong humiwalay sa'yo. Hindi pa siya tapos magsalita. Pinutol ko siya. Hindi tayo maghihiwalay. Hinalikan ko ang kanyang mga hibla ng buhok. Nagbuntong hininga. Hindi kailanman maghihiwalay. Kinaumagahan. Si Chen Fei at ako. Sumakay ng taxi. Papunta sa studio. Sa oras na yon, tumawag si Mukiki. Kuya mo, nasaan ka na? Noon ko lang naalala. Ngayong araw ay may date kami. Pasensya na. May emergency ako. Tinanong ni Mukiki. Saan? Ipadala mo sa akin ang address. Alam ni Chen Fei na hindi ko siya gusto. Inagaw niya ang telepono at pinatay ito. Noon, nagpapatugtog ng balita sa radyo ang taxi. Nakinig kami sandali. Natahimik kami. May nangyari sa pamilya mo. Matagal na panahon na ang lumipas. Isang malubhang aksidente sa konstruksyon. Nag-aalalang tumingin sa akin si Chen Fei. Umiling ako. Wala iyon. Hindi ko inaasahan na napakabilis kumilos ni Liruyan. Naaalala ko sa nakaraang buhay na ang tiyuhin ko ang nasa likod. Na nag-udyo kay Yifang na gawin ang pagsabog na yon. Ang puso kong matagal nang nababahala ay dahan-dahang napatahimik. Ngayon ay nauuna ito ng 10 taon. Ang kumpanya ni Liruyan ay nasa kasagsagan. Ang negosyo ng tiyuhin ko ay hindi pa lumalaki sa nakakatakot na antas. Hindi na dapat mangyari muli ang ganoong bagay. Kaunti lang ang mga sasakyan sa daan ngayon. Tahimik na nagmamaneho ang chopper. Nang nasa kalagitnaan na ng biyahe, biglang bumangga sa amin ang isang sasakyan. Agad akong nawalan ng malay. Biglang may narinig akong boses mula sa malayo. Mubay, buksan mo na ang iyong mga mata. Ang nakakasugat na ingay ng metal na nagkikiskisan. Ang gumising sa akin mula sa aking pagkakatulog. Pakiramdam ko'y mabigat ang aking mga paa at kamay. Unti-unting iminulat ang aking mga mata. Semento at bakal na tubo. At si Chen Fei na nakasandal sa semento at bakal na tubo. Umiihip ang hangin na may masangsang na amoy ng langis ng makina at buhangin. Nalilito akong tumayo mula sa lupa. Walang saysay na sinisipa ni Chen Fei ang lupa. Salamat sa Diyos. Nagising ka na sa wakas. Kumalas ka na ng tali para sa akin. Mabilis akong lumapit. Yumuko ako at nakita ang magaspang na lubid na pangkabayo na nakatali sa kanya. Dumating ang pamilyar na alaala. Bigla akong tumingin sa paligid. Agad na tumulo ang malamig kong pawis. Hindi ba ito ang pabrika na pinagkamatayan ko sa nakaraang buhay? Ang tali ay nakatali ng mahigpit na buhol. Hindi ito maalis kahit paano. Kaya napilitan si Chen Fei na kuskusin ang lubid habang nagmumura. Mangahas na kidnapin ako. Sa tingin ko'y gusto na nilang mamatay. Matagal na kinuskos ang lubid ngunit hindi naputol. Nanghina siyang sumandal sa batong slab. Itinali nila ako. Hindi ka nila itinali. Ibig sabihin, ako ang target. Habang walang tao, magsitakbo ka na agad. Humanap ng tao para tumawag sa pulis. Pasensya na.
Sa pagkakataong ito, malamang na naisama kita sa gulo. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa natatapos ang kanyang mga salita. Biglang narinig ang boses ni Mukiki mula sa likuran. Ang iyong kapatid ay talagang marumi. Sumilip si Liruyan. Mabilis kong tinakpan ang kanyang mga mata. Lumingon at tinitigan si Mukiki. Wala siyang alam. Hindi na napigilan ni Chen Fei. Sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Ang apelyido ko ay Yu. Mula sa angkan ng Yu. Kung maglakas loob kang saktan ako, pababayaran ka ng tatay ko. Nang marinig iyon ni Mukiki, nagdilim ang kanyang mukha. Wika ko. Narinig mo. Hindi kailangang isali ang angkan ng Yu sa ating usapin. Ang ama ni Chen Fei ay nasa politika. Ang kanyang kuya ay pulis pa. Kung talagang may mangyari sa kanya, walang sinuman ang mabubuhay. Inabutan ako ni Mukiki ng isang cutter. Mabilis kong pinulot ang cutter at pinutol ang lubid. Huwag kang tumingin. Umuwi ka at manatili roon. Pagkasabi niya, tumakbo siya palabas ng hindi lumingon. Walang laman ang paligid. Ako na lang at si Mukiki ang natira. Hinila niya ako papunta sa bintana. Tingnan natin kung sino ang dumating. Sa ibaba, isang mahinang figura ang nakatutok ng baril ng pangalawang tiyuhin. Nakilala ko agad na si Liruyan yon. Namilipit ang puso ko. Natigilan ako. Bahagyang nanginginig. Ngunit sa sandaling ito, kapag mas ipinakita mo ang pagmamalasakit, mas magiging delikado si Liruyan. Kaya pumikit na lang ako. Diborsyado na kami. Wala na akong pakialam kung ano ang mangyari sa kanya. Tama ba? Malamig na tiningnan ni Mukiki ang ibaba at sinabi. Binali ni tiyuhin ang isa niyang binti. Pagkatapos ng isang putok ng baril, sa hita ni Liruyan, dumaloy ang matingkad na dugo. Ang isa niyang tuhod ay lumuhod na. Tumingala siya sa direksyon namin ni Mukiki. Maputla ang mukha na sinabi. Mukiki, narito ako. Pakawalan mo siya. Hindi pinansin ni Mukiki. Sinabi sa akin. Kuya mo, masaya ka ba? Nanlamig ang buo kong katawan. Wala akong masabi kahit isang salita. Muling nagsalita si Mukiki. Tiyuhin mo ba'y, ikalawang hakbang? Bigla kong hinawakan ang kamay niya. Nanginginig na sinabi. Huwag pakiusap. Biglang nawala ang ngiti ni Mukiki. Pumuti ang mga buko ng kanyang daliri dahil sa mahigpit na pagkakahawak. Tinitigan niya si Liruyan ng may paghamon. Sa susunod na sandali, itinaas ang baba ko at sinabi. Halikan mo ako. Ako ay alis na sana. Nagpatuloy siya. Gusto mo bang mamatay si Liruyan? Nanigas ako at hindi gumalaw. Mahigpit na idinikit ni Mukiki ang kanyang labi sa akin at pinagkiskis. Umakyat ang nakakasulasok na lasa. Gawin mo na. Malamig na utos ni Mukiki. Biglang may putok ng baril sa ibaba. Blangko ang aking isip. Gumapang at nagmadali akong pumunta sa bintana. Ang eksena ng pagkakadapa ni Liruyan sa dugo ay hindi lumitaw. Si Tiyuhin. Natamaan siya sa likod ng bala. Nasa lupa siya. Sa hindi kalayuan, ang mga armadong pulis ay sumugod. Mabilis nilang pinalibutan ang paligid ng hindi mapapasukang mabuti. Nagbago ang kulay ng mukha ni Mukiki. Bigla niya itinutok ang baril sa akin. Hindi niya inaasahan na darating ang pulis ng huli na ganito. Kinadena ako ni Mukiki sa tubo ng bakal gamit ang posas. Sumigaw mula sa isang sulok na hindi nakikita ng sniper. May dala akong bomba. Papasukin niyo si Liruyan para makita ako. Kung hindi, isasama ko siyang mamatay. Mukiki, kumalma ka. Kalmado ako. Noong nakaraang buhay, handa kang mamatay kasama si Liruyan. Bakit ngayon, hindi na ba ako pwede? Lalong nagiging emosyonal si Mukiki. Maaari pa nating ayusin ang lahat. Pero bakit ka rin bumalik kasama ko sa muling pagkabuhay? Ibalik mo sa akin ang orihinal na mubay. Isang pamilyar na boses. Mula sa labas ng pinto. Narito na ako. Pakawalan mo siya. Si Liruyan ang dumating. Sumigaw ako ng mura. Ikaw na babaeng tanga. Ano ang ginagawa mo rito? Ang dugo sa kanyang binti ay tuyo na. Simula nang umakyat siya sa ikalawang palapag. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang hindi kumukurap. Takot na may mangyaring masama sa akin. Hinila ako ni Mukiki ng ilang hakbang pabalik. Itinutok ang baril kay Liruyan. Liruyan, sa pagkakataong ito ay maglaro tayo ng iba. Itinuro niya ang isang leather jacket na malapit. Sinabi kay Liruyan, isuot mo ang jacket na yon. Huwag mong isuot. Sumigaw ako. Ngunit si Mukiki ay tila nabaliw na tumawa ng may pagkagalit. Kuya mo, noong nakaraang buhay, si Liruyan ay naglakas loob na yakapin ka sa kamatayan. Ikaw naman, gaano mo siya kamahal? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ngayon, kung hindi siya mamamatay, ikaw ang mamamatay. Liruyan, umalis ka na. Sumigaw ako nang ubos na ang boses. Parang hindi narinig ni Liruyan. Mabilis niyang isinuot ang jacket. Isang beep ang tumunog, nagsimula ang countdown. Pumikit ako nang may kawalan ng pag-asa. Itinulak ako ni Mukiki pasulong. Mubay. Tumayo ako sa gitna ng dalawa. Isang hakbang ako palapit kay Liruyan. Siya ay umatras ng kalahating hakbang. Kuya mo, huwag kang lumapit. May bomba. Seryosong tinitigan ni Liruyan at sinabi. Nanatili akong nakatayo. Hindi na nangahas gumalaw. Hindi ako takot mamatay.
Ngunit sa sandaling ito, pumili kay Liruyan sa harap ni Mukiki. Tiyak na magagalit si Mukiki. Maaaring paandarin niya ng maaga ang bomba. Umatras si Liruyan sa tabi ng bintana. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay nagsalita. Mukiki, pasensya na sa nangyari sa iyong ama. Hindi karapat-dapat na banggitin mo ang aking ama. Si Mukiki na naghahanda sanang manood ng gulo, ay biglang nahayag. Umabante siya ng kalahating hakbang. Kayong mga tao, ang iyong ama ay talagang nag-operate ng labag sa patakaran noong mga panahong iyon. Hindi nagsuot ng helmet. Nagbigay din kami ng nararapat na kompensasyon. Si Liruyan ay may malamig na ngiti na puno ng panunuya. Ikaw ay isa ring walang kakayahan. Nanginginig ang buong katawan ko. Baliw na ang mundong ito. Ang mga salita ni Liruyan. Bawat salita ay tumatama sa mahinang bahagi ni Mukiki. Ayaw na ba niyang mabuhay? Hindi alam ni Mukiki kung saan. Naglabas ng lighter. Ibinagsak sa lupa. Biglang nagliyab ang malaking apoy. Dati nang may gasolina na ibinuhos sa lupa. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Papunta sa akin si Mukiki na may mapupulang mga mata. Papunta sa akin si Mukiki na may mapupulang mga mata. Ang mukha na hindi pa ganap na naayos. Sa apoy ay mukhang napakasama. Mubay, bakit hindi mo ako pinili? Kung sinabi mo noon na ayaw mo sa akin na may peklat, hindi ko sana ginawa ang ganito kasakit sa sarili ko. Isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos sa ulo. Talagang siya mismo. Baliw ka na. Nakangiting mapait si Mukiki. Hindi mo alam kung paano ko gagamitin ang iyong pagkakasala. Malaman ng balita tungkol kay Liruyan. Si Mukiki ay nagtago ng maraming taon. Sa wakas ay hinubad niya ang banayad na maskara. Nagpapakita ng panig na baliw at mapilit. Kuya mo, kung ako ang pinili mo, hindi ito ang magiging wakas. Ngayon, ikaw lang ang dapat sisihin. Sumama ka sa akin sa impyerno. Naglabas siya ng isang remote control. Sumunod, isang malakas na putok. Kasabay ng malutong na tunog ng sirang salamin. Wala na akong marinig. At ang matinis na tunog ay parang karayom. Patuloy na sumasakit sa utak ko. Ang suspect ay napatay na. Ang bangkay ay hindi naayos at naiwan sa ikalawang palapag. Iniulat ng SWAT team. Ang aparato ng pagsabog ay buo. Kinumpirma na ligtas ang bihag. Walang nakitang ibang kahina-hinalang pampasabog sa pinangyarihan. Matindi ang apoy. Abisuhan ang mga kaugnay na tao upang tulungan ang mga bihag na lumikas ng mabilis. Saka ako lumingon at nakita si Mukiki na nakahandusay sa sahig, patay na. Ang malamig na hangin ay naglaho. Ang amoy ng usok mula sa baril ng kalaban. Ang mahinang boses ni Chen Fei ay narinig. Sa oras na yon, ito ay parang musika mula sa langit. 21 siglo na ng lipunang may batas. Naglalaro pa ng mga pampasabog. Buti na lang si Chen Fei ay hindi matigas ang ulo. Agad siyang lumabas at nagulat sa pulisya. Kaya nailigtas niya ako at si Liruyan.